Magandang umaga. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay ang patungkol sa pagpatay kay Kapitan Oscar Dudong Bukol ng Davao del Sur, Digo City sa Barangay 3 de Mayo. Ang pag-usapan po natin ay, akalain mo ba, meron bang manghuhula? O sadya kayang may alam itong nag-message sa live stream ni Dudong Bukol? Nag-message siya minuto bago siya nabaril na may babaril sa iyo, Kap, umalis ka na, may babaril sa iyo. Yun po yung nangyari. So ang objective ko ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung mensahe na i-post habang nagla-live si Dudong Bukol. So grabe no, bilib ako. Kung ang tanging paraan labang na alam natin na normal, kung hindi tayo naniniwala sa mga manghula, ay kapag sabi ka na gano'n, umalis ka, may babaril sa'yo, kung alam mo ang plano na may babaril. Pero bago mag-ipon muna tayo na maraming manunod, ipapakita ko muna yung restaurant ng aking inaanak na si Rafael Rosopa at ng kanyang asawa na si Mary Grace Yap Rosopa. Ito ay gusto ko lang silang tulungan, maintindihan niyo sana yung mga nanonood sa akin, na dahil po sa panahon daw ni BBM, mahirap na daw ang kinikita ng kanilang restaurant, hindi kagaya ng panahon ni Duterte. So may balak na sila na magsasara, nag-iisip at lilipat sa abroad. Kung ano man, magtatrabaho na, mag-OFW na lang siguro. Pero bago man yan, malay, sabi ko sa kanila, hindi, tutulungan ko kayo, i-live stream ko kasi may mga subscribers din ako na taga Metro Manila na pwede po sila magpapasyal dyan sa inyong restaurant o di kaya umorder, magpa-deliver. So ito nang po ang objective ko dyan. So sana maintindihan ninyo yung aking pakay dito. Maraming salamat po. Sabayong. Ito. So ilagwas ko muna. Ito po yung Tio Paings, no? Ito mo, Tio Paings, masasarap. Umorder ako nung isang araw, naubos ko na. Kung may pera ako, order naman ako ulit. Ayan. Yan po, hindi ko lang patugtog ang music ha. Kasi tawag nito? Maka-copyright strike ako. Yan. Yan o. Ito yung ang ganda. Sarap no. Ayan. Ayan. Ang sarap. Yan ang ribs. Ayan. May cheese. Cheesy pa ha. Oh. So, yan ang Tio Paings. So, ngayon kung pupunta kayo dyan, ay ito po yung kanilang magpa-deliver kayo, tumawag po kayo sa paano na message sa 0945-591-8688 o di kaya mag-email kayo sa tiopaings@gmail.com. So, ito po ay ang address ng kanilang restaurant ay sa 8227 Dr. Arcadio Santos Avenue, San Isidro, Parañaque. Sukat. Okay? So, given that, magsimula na tayo ngayon ng ating tinatawag na live stream. Ang aking pong pag-usapan ngayon ay, totoo ba may manghuhula ba? So, bago ko sasabihin ko may manghula ang sasabihin ko sa inyo, mayroong isang follower, si Kapitan Dudong Bukol. Ang problema sa kanya ay fixed na po ang schedule na everyday, kada araw. Nagla-live stream tuwing 9:00 ng gabi.
So, kung may gustong papatay sa kanya, abangan lang yon yung oras na yon. Kaya nga, inabangan nga siya. So, ang nangyari nun, November 25, alas 9 ng gabi, ay nag-live stream naman siya doon sa kanyang bahay. At ang bahay niya po, gate lang po yung harang kung pagitan sa kalsada. Tapos, sa labas ng bahay niya ay open sa kalsada. At doon sa lamesa sa kalsada, siya nagla-live stream. So, nagla-live stream siya. Habang nagla-live stream siya, ang kanyang sasakyan na Ford Ranger, ang Ford Ranger na sasakyan ay nakalagay lang doon, nakatabi lang sa parada sa harap niya sa habang nagla-live stream siya. So, sa pagla-live stream niya ay tuloy na tuloy baby, pumasok po na isang sinasabi na residente ng Barangay Tres de Bayo na kung saan siya ay kapitan at kung saan siya nakatira at kung saan siya nagla-live stream. Pagpasok nung isang residente ko no, nag-turn over siya ng isang pitaka na napulot. So very obvious naman na ganun pala ang sistema ni Kapitan Bukol. Na kung sino ang lalapit sa kanya, wala siyang pake, wala siyang tinatawag na safety precautionary measures. At tinatanggap niya kahit sinong bisita na papasok. At yung lumapit sa kanya sa panahon na yun, ang pangalan ay si Biting Diretso. So isang matanda, no? Medyo matanda na kasing edad ko sa kata. Pareho kaming kalbo. At ang kanya pong nilapit ay ang pagbibigay ng pitaka na napulot, tapos binuksan ni Dudong Bukol, ang pitaka po ay may laman na pera at may laman na ID na kay si Janry Labador ang pangalan. So habang tinatawag niya ang pangalan ng Janry Labador, binaril, may pumutok. At ang pumutok, tinamaan siya. So habang tinamaan siya, hindi pa siya kaagad-agad namatay, nakatayo pa, lumabas pa si Dudong Bukol. At paglabas niya, parang gusto niya sumubok ko siya na titingnan sa kanyang gate kung sino bumabaril sa kanya. Pero bumalik din siya at doon po siya na-pass out. Pero habang bumabalik siya, kinuha niya kanyang cellphone na ginagamit pang live sa Facebook at nahagip yung tao na lumapit sa kanya na si Biting Diretso at nagpabigay ng ID at nakatayo sa likod ng kanyang Ford Ranger. Pagkatapos, sa harap niya mayroong isang taong mataba, malaki tiyan, nakahubad, nakadamit na short sleeves, tapos may pantalon, may bitbit na baril. Yung pala lumalabas na yun po ay bodyguard ni Dudong Bukol. Ibig sabihin po mga bodyguards niya ay hindi alert. Yan, kaya kung kumuha kayo ng mga bodyguard, huwag kayong kumpiyansa ng bodyguard ninyo ay nakabantay lagi. Kaya ang nangyari sa kanya ay nabaril siya. Hindi alam ng bodyguard kung saan nanggaling ang putok. At least, dinala na siya sa ospital at pagdating sa ospital, dead on arrival ang sabi ng doktor. So, yan po. Titingnan natin po itong sinasabi na live stream ni Dudong Bukol. Examinin natin. Ito po yun. Live stream niya habang buhay pa siya. Habang the moment na he was being shot, ito pong live stream niya. So, makita ba ninyo? Yan ang live stream niya. So, kung makita niyo yung live stream niya, gusto ko palakihin ang itong para makita ninyo yung mensahe na sinasabi ko. So, number sa 3917, mayroong nagme-message sa kanya. Enis E. De La Cruz, 3917. Hala. Tapos Jerly sa Makasay, 3919 na oras. So, ibig sabihin, ano bang oras ng 3917? Tapos 3919. Tapos 3919. So, tapos, itong mga pangalan na Hales Mine, Sir, may babaril po sa inyo, nakikita ko po. So, hindi pa siya nabaril dito pero sinasabi na may babaril.
Ang pangalan po ng Facebook page niya ay Hales Mine. Na-verify ko po, sinuri ko, isa siyang OFW na sa abroad. Si Hales Mine, babae, isang Bisaya na babae. Tapos si Alex Giralya Puentes. Huwag matakot Kap dahil ang takot ay nasa isip lamang. O yan, may mga comment-comment pa siya. Tapos may isang sabi, Ray, like, grabe. Ibig sabihin itong grabe na ito na po yung moment na 39:26. Ibig sabihin po, this is 7 minutes later. Nag 7 minutes, binaril na siya. Ito na po si Dudong Bukol, black and white, baril sa kanya. So, yan po nakikita ninyo. So, with that, ang kasunod na titingnan natin is palitin natin. Ito naman ang kasunod. Ito na po, naka-black and white naman, hindi naman siguro karumal-dumal. Tingnan, yun ang katawan ni Dudong Bukol na may tama ng lumusot ang bala sa likod niya. Okay. Yan po yung kanyang ang kanyang sitwasyon. So, ito ay aking Sunod, ipapakita naman natin ngayon yung ang ano ba ito? Paano yung message? May message sa akin eh. Okay, pakita natin itong inintri ko kasi itong mas pinalaki na mensahe. Basahin natin ang mensahe na pinalaki. So, ito po. Ito naghahabang 1 minute before na siyang binaril at 2 minutes bago siya binaril, may nagsabi, Diyos mio, pakisabi po kay Sir, sabi ni Hales Mine. Pakisabi po kay Sir, nakikita ko. Sir, umalis ka na po. Yun ang warning ni Hales Mine. Tapos may sumagot na matapos na mamaril, sabi niya Wudya na subscriber o follower ni Dong Bukol. Paano mo nalaman? Sabi ni Hales Mine, Sir, may babaril po sa inyo, nakikita ko po. Yan. Tapos, inulit pa na, Sir, mababaril ka po. So, yan po ang sitwasyon. Ngayon, siguro ang susunod natin gawin is ipakita natin kung sino ito si Hales Mine. Ano ba ito? So, Hales Mine, ito po. Ipakita ko kung sino si Hales Mine. Yan po si Hales Mine, no? O yan, mahilig siya sa aso. Yan po ang page ni Hales Mine. Tingnan natin, usisain natin ang page niya. Ito siya, maganda siya, oh. View profile photo. Yan po siya, maganda siya. Ayan. Ayan si Hales Mine. Pilipina, Bisaya. Ayan. Okay, Bisaya kasi, kaya maganda. So, ito yung kanyang page. Ano siya, madasalin, no? Relihiyosa na babae. Ngayon, may usisain natin yung kanyang post noong araw na pinatay si Dudong Bukol. November 25. O, isa-isa natin na sama-sama tayo na mag-usisa. So, November 25. Yan, page ito ni Hales Mine. November 29 pa lang ito. Ito, November 28. Okay. Ito ay November 27. Malapit na tayo.
November 27 pa rin, ang haba. O, 26 na. Ito, may mensahe na siya. Patungkol ito sa tanong sa kanya, bakit nahulaan niya na babarilin si Dudong Bukol. Pero sinabi niya, yung mga taong mapanghusga, diyan na kahapon lang daw ako nang huhula. Pwede po ba makiusap sa inyo? Na upang hindi na madagdagan mga makasalanan ninyo dahil sa maling haka-haka ng kaisipan ninyo, kailan po yung post na 12, may katagalan na lagi ako nagpapaalala sa inyo, please po, don't judge person easily. At itatama ko lang yung mga sinasabi niyo na manghuhula. Pwede po bang intindihin mabuti ang words ng manghula? Hindi po ako yan, hindi po ako manghuhula. Pinapakita po sa akin sa pamamagitan ng pangitain, lahat ng mangyayari pa lang sa hinaharap at magkaiba po yun sa manghuhula sa nakakita at pinapakitaan na mga mangyayari pa lang dito sa mundong ibabaw. Hindi po gumagamit ng mga tarot card o kung ano pa na mga kasangkapan ay evil. Hindi rin po ako naniniwala sa magic manghula. Direct po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Siya lang po yung aking sinasamba at sa Kanya lang ako nanampalataya. Wala ng iba sapagkat siya, Diyos na buhay, nagbibigay buhay at tagapagligtas. Sa ating mga kasalanan, walang hanggan ang Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya dapat po siya lang ang ating pupurihin at sasambahin, pasalamatan, hindi ang pera at kung ano-ano pang mga makamundong kalayawan dito sa ibabaw ng mundo. Siya lang ang buhay, daan, patungo sa kaligtasan. Amen. So magbalik loob na po tayo sa Kanya. Yan ang mga sinasabi niya. So pupunta tayo dun sa may nagtatanong sa kanya, pwede mo bang sabihin kung saan nagtatago si Saldico? Kasi buong Pilipinas po ang matulungan ninyo, sabi ganoon. Salesman, wag po ninyong katawan. Ay, ito inulit niya lang, sinasabi niya. Kasi may nahulaan siya, may plane crash eh. Kaya yan ang, hindi naman, sabi niya, hindi siya manghula. Kundi visionary lang. Ito, 26. Pag hanapin natin yung araw ng 20, yung patungkol sa patungkol kay Dudong Bukol. So ito may nagtanong sa kanya. Sabi niya, Ma'am, nakita ko po comment mo sa live ni Cap at namangha po ako sa iyo kasi nagkatotoo po at sa heart ko po wala po akong pagdududa about you. Basta feel ko lang may kakaiba kang blessing galing kay Lord. Sana mapansin mo po ang tanong ko. Isa po akong single mother at 45 years old. Abroad po ako dito sa Saudi. Nagtatanong siya sa kanyang sariling kapalaran. So ito, tungkol kay ay paliwanag ko sa inyo bago ninyo ako sigahan na kung sabihin ako for content o nasa lahat yung time na yan may pasyente ako naka-on call kami kami bata na bulag at hindi nakakalakad on call po yan habang on call ay scroll ko po yan si Sir naka-live o sabi niya si Sir si Bukol na scroll yan na naka-live nagkakape at may iba pa ako kausap na pasyente ko na nagpapagamot ng time na yan dito sa ospital. Alam na mga apo ko yan dito sa social media. Noon pa may kakayanan ako sa mga naniniwala. Kung yung sinasabi ninyo for content, unang-una meron na ako lahat ng biyayang kaloob sa akin ng mahal na Panginoong Diyos. Jesus, Amen. Siksik liglig umapaw kung for the content lang hangad ko noon pa sana ginamit ko pera kayamanan ko para sa magkakaroon ng million followers. Ngayon, bago kayo mag-comment ng kung ano-ano about sa akin, magmatsyag muna kayo sa profile ko. At yung mga post ko, yung ibang tao na hindi nag-iisip, bago comment, kawawa kayo o magdasal kayo na masama kayo sa magligtas na mga kaluluwa ninyo. Ang layunin ko, mission na meron ako makasave ng buhay.
na nakaraming bulag, pipi, bingi. Kawawa kayong lahat. Mataimtim na panalangin ang solusyon dyan sa mga utak ninyo. Pagkalooban nawa tayong lahat ng kapayapaan. Patawarin. Sa Kaiser, sabing tinutukoy niya si Sir Bukol, si Kapitan Bukol. Sa Kaiser, tanggapin nawa ang inyong kaluluwa sa kaharian ng mahal na Panginoong Diyos. Jesus, pagpalaing ka po. Nawa, sampo ng iyong mahal sa buhay. May your soul and spirits to be rest and peace in the name of Jesus. Amen. Nakikiramay po ako sa buong pamilya ni Sir. At ipapamanin po ninyo na hindi ko naagapan na maaga na masave sana buhay niya. Maraming salamat po. Mag-ingat kayong lahat. So ito po yung ulit yung pinapakita ko sa inyo. Diyos mio, pakisabi kay Sir, nakikita ko. Kaya tingnan natin ang ibang mga comment dito. Hinahanap ko yung mga comment dito patungkol sa kay Kapitan Bukol. Grabe, kinaklabutan ako sa mensahe mo, ma'am. Sana ko napansin lang ni Sir ang comment mo. Naging alerto sana siya. Sayang, bago kung sino pang gumagawa ng mabuti, siya pang ginagawa ng masama. Ba't ba napanood ng live ni Kapitan? Paano po siya, ano niyo po siya? So, hanapin natin baka may sagot dito si Miles. Si Mine, Hale. Wala po siyang relasyon doon. Nakita niya na sa plus na dumaan sa wall niya. At aksidente na dumaan sa wall niya si Cap. Nag-live doon, pinakita si Cap babarilin. So, yun po ang problema natin. Dapat baka pwede niya masabi kung sino bumaril. Di ba? So, yun ang kailangan natin. Para sana alam niya kung sino bumaril. O ito pa, ano pag iba? Yung mga niya. O sa ibang bansa o binaril ito, na-save naman niya. Sinabihan niya kasi. So, ibig sabihin, aksidente lang pala na dumaan sa wall niya itong live ni Dudong Bukol. So, tingnan natin mga oras na yon ang mga kanya mga comment. Yeah, Indian siya. Parang Chinese looking siya. So, Bisayang Chinese. Oh, malapit na ng darkness sabi niya. So, ito po siya ay sa abroad. So, ito po siya, magandang katawan. Ano ito? Merong isang tao na nag-abot sa akin ng bulaklak. Nagamot ko daw siya dati. Hindi ko na kasi kilala yung mga nagagamot ko dito. Kaya ako. Sa abroad siya. Nagjajakin lang ako tapos may sasalubong sa'yo. Ganon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Sino ba yung tao na gustong mapahiya yung sarili? Gustong pagtawanan yung sarili? Gustong pagtawanan ng ibang tao, di ba? Wala akong ibang intention kundi gusto ko maligtas tayo lahat. Pati pantay. Pag dumating na yung mahal na Panginoon dito sa mundong ibaba. Hindi ko ito sinasabi para sa sarili ko. Sa abroad siya, sa abroad. Diba? Hello! Hello! Diba? Mag-ingat kayong lahat. Piliin laging maging mabuti. Dapat gamitin niyo yung kaloob ng Panginoon na biyaya. Ayan. God bless.
Tinatingnan ko dito baka may testimonial siya patungkol sa kay Dudong Bukol. Ito lang po sinabi niya. Wala siyang sagot dito sa kanyang itong sumasagot isa. Hindi siya sumagot. Hinanap ko kung may sagot siya. Wala siyang sagot. So ngayon, para makilala natin sino si Hales Mine, ito po yung kanyang yung profile pictures. Yan. Siya yan. Yan siya. Yan, kita mong ganda ng katawan, no? Ayan, sa abroad siya. So, nevertheless, yan lang po ang aking presentasyon sa ngayon. Nais ko lang sabihin din na na nahulaan niya ang pagpan. Ngayon, ang isa po ay, sige sa susunod natin iba-vlog. Siguro, kasama nito, pwede natin may pakita yung iba. So anyway, ang dagdag ko lang dito po na detalye na bago po sa kwanto. Umabot na po 9 million ang binigay na pera para siya po ay para ituro kung sino pumatay kay Dudong Bukol. So may mga chick boy daw ako. Hindi ako chick boy. Nagandahan lang ako sa kanya. Good PM, sabi niya, Jim Lee Cabahog. Tapos Danilo Panturas, basta traidor kay Digong gabakan jud na yung tata. Sino ba si tata? Dami nang naitulong si Digong sa kanya at ugaling Judas din babaliktad agad. Vincent Rodriguez, parang pala si Hills Mine, parang Baldwin ng hula. Oo. Hula sa lahat kay Kumar. Danilo Panturas, Dr. Toto, yung si Tata Sala didiis yan dati at matulungan pa yan ni Digong sa pagtakbo bilang mayor. Kaya lang nagtraidor, ngayong gaba na yan sa kanya. Okay, Need Anima, bakit pag Ilocana hindi maganda? Uy, maganda. Mapintas ti balasang ti Ilocana. Lahat naman magaganda. Ipakita mo yung video ng mga mayor na galit sa kanya. Okay? Siguro, sa susunod na vlog ko, ipapakita ko yung mga tatalakay natin, mga suspect. Ano gagawin natin katuto sa mga adik at magnanakaw na kongresista at mas high rank? Hindi ba pwede mag-people power? Tingnan natin, ha? Charlie Whiskey, time yata ng video. Yung time ng video, yung tinatanong ko, 39:17. Ugat pala. Tama pala, no? Timestamps ng video. Tapos, ang maibigay ko lang siguro sa inyo ngayon ay yung itatalakay natin muli yung yung video na ang video na kung saan ang huling El Bimbo ni ang huling El Bimbo ni Dudong Bukol.
Ito, papakita ko sa inyo po yung live ni Dudong Bukol nung binaril siya. Pasintabi lang, no? Kasi medyo karumal-dumal din ito. Ay, mga bata, huwag kayo manood Ito po yon. O, i-live natin. I-ka natin. Yan, hanapin natin ng iba. Tapos ito yung mamaya balikan ko yan. Naku, nahulaan din pala ni Rudy Baldwin. Tingnan natin, nahulaan din pala ni Rudy Baldwin. Subukan natin. Tingnan nyo. November 23, sinabi ni Rudy Baldwin na taong 26 mataas ang antas ng bilang ng mga masasawing vlogger. Maging maingat lamang ang lahat. May 3 vlogger ako nakikita sa vision ko na masawi. Ang isang vlogger ay lalaki ito, matapang. At, naku, matapang pa naman tayo. Naku, wag sana, no? Leo, share sa itong Facebook Live karon mga amigo. Yan, habang yan naman ang prediction ni Rudy Baldwin. Itong full video niya, pakinggan nyo Yan pong video niya na bago siya binaril. Pakinggan nyo. Pero salitang Bisaya kasi yan Hindi ko na translate ko na lang. Nakatingin pa siya muna sa cellphone yung isa. Leo, share sa itong Facebook Live karon mga amigo. Sabi niya, nakikisuyo ako na isi-share ninyong aking live ngayon mga kaibigan. Ibig sabihin kaibigan, migo. Live na ka na lang. Dagang nag-request nga mag-live na karon. Marami ko nung nag-request na mag-live siya ngayon. Okay. Mag-iskot tag-live karon. Magsasalita doon siya ng live ngayon. May tungod sa mga overprice. Tungkol sa overprice. Anong dunay mga overprice nga daghan jud kayong overprice mga Bakit may overprice at maraming talagang may overprice project ng proyekto? Palihog og share sa itong Facebook Live karon. Paki-share sa aking Facebook Live ngayon. Natawa siya. Katawa kong balangi-ingi ba? Katawa. Sabi niya. Ano daw ang bugiro kay gaman? Natatawa siya. Huwag lang maghambog. Ka sa una si mo mga amigo. Mga maghambog ng kaibigan. Sabi daw, nag-iskot na na balangi-ingi. Anang hambugiro kay ka ba? Mag-usap tayo ng mga isang hambugiro. Tawag niya hambugiro, balangi-ingi. Tanang amigo ni Mosdigo sa una. Maglilimos na kasi nagkakanaan sa una. Yung kaibigan ko raw dati doon, nanglilimos lang noon. Tatawa siya. Uy, balangi-ingi. Tawag niya balangi-ingi, yung tinasabi niya, kinikritisize niya balangi-ingi ang tawag niya. Kaulaw po. Nakakahiya. Sabton ko ni mga tao ron. Paintindi ko sa mga taong ito ngayon. Balangi-ingi. Sige, diretso. Leo, share sa itong Facebook Live karon mga amigo. Live na ka na lang. Dagang nag-request nga mag-live na karon. So, yan po ang damit niya nung siya nag-live. Tingnan natin ang iba. Itong ibang portion ng kanyang live na yon.
I-block mo ron lakbayan. Sakit naman good. Ah, Sakit naman sakit. binlock daw siya ni Balangingi. Hindi ko alam sino Balangingi. Binlock din siya ni Mayor. Binlock din siya ng isa. Okay. Liman karon lakbayan. November 18 lang nagkuha og kuan. DTI permit. November 18, Palpag huwi kay. ng biya. Ako lang attack ni Dulong Bukol sa mga permit eh. So, kinikritisya siya yung nagkumuha ng mga permit, na DTI permit. Ay, asa ko pandala na nila. Lo ng mga tawala na. Sabi niya, lulo mga tawanan. Ibig sabihin, yung mga inaasar niya, mga taong yun. Huraw. Hura-hura, ibig sabihin, nananakot. File yan eh. File. Mag-file ka, mag-file. Ibig sabihin, kaso. Naman ko'y pangpiyansa nga ay kagol. May piyansa, may pangpiyansa naman ako. Napa ko'y pangpiyansa. Ug napa ko'y pangkuha ng abogado. Na mayroon din siyang pera pagkuha ng abogado. Di man ko parehas ni mong nga manglimos. Hindi man ko para sa iyo na manglilimos. Ay gagawal nga. Maningkamot ko nga. Mabulabog lang mo. Talagang pipilitan niya, mabubulagbog daw yung tinitira niya. Kayo? Batang didim. Bang! Palag, sige ko kanana dito nga. Huwag may problema. Basta nga kuha nga. Umapoy lang yun. Nagliki-liki na ba ako kayo? Hapit na maayo nga. Bang! Hila ko eh. Black. Ulaw kayo. Kakahiya. Di mo pang limusan tanan amigo. Kabal exposition. Hininga ng pera. Hilas na kayo mga buwang. Sino kaya ang tinutukoy niya Balangingi na nanglilimos? Pag hinilas, palos dito yung mga amigo. Pang! Pildi. Pag balos yung amigo. Pang! Pildi. Okay, tapos yung kaibigan daw niya, natalo si Balangingi. Sa eleksyon. Pildi. Pag-debate na na. Lamay mga city council. Ilaga, wala kayo lamay debate nga. Pildi mga. Pildihan mga, wala lamay. So, Kaya mga walang kwenta kang kausapin, talo ka naman. kaubanan yung mga city councilor nga. Kung imuhang mayor, mag-live na mi. Sabi niya, mga councilor mo, mga mayor, mag-live kayo, mag-debate live. Mag-live. Tubag ko niya. Di ba yung matubag sa mo? May pa si BBM, tubag na. Mabuti pa daw si BBM, nakasagot pa. May pa si BBM, napay-explain nga man. Si BBM may explain pa. Pero ka na si Yormewa pa yun. Pero si mayor daw, wala, hindi pa nagpag-explain. Ala na wala nga. Ang mayor na tinutukoy dito ay yung si mayor ng Digos City na si Joseph Fortit sa Kagas. Wala po kay Lami, wala pa PAPS, bilya naman ka eh. Kuha naman ka lang. Pildi mga pildi, Lami. Wala, talo daw. Wala naman nga, wala may mutuo naman nga. Ito, pa, ni daw, punta ka. Yan. Hindi na po nagsugod. Loy, Yan na, papasok na. Yan yung kung sino pumasok yun niyo? na. Humingi ng tulong. Ito yun. Kuha magbraso, bisig-sugo ni Malangingi, ha? Sana, Lapit ka rito. Ako itong wilder na ito sa una. Wilder? Dito sa Crown ba? Wala pa rin ko kay Numdum, sir. Biting ba? Dito. Unsa man na? Kita lang Biting. dito sa may... Biting diretso ng pangalan niya. Kasi may nakita sa pitaka, binibigay niya. Yang Oh, may tagihan kwarta ni siya. dito sa Davao doon, Trabaho. Alay kwarta na yung mga kwarta, na yung mga kwarta. Nay kwarta, man. Diri. Harap na siya na i-check na to sa live kay para dito masuspikan. Tapos yung kwarta na pod. May yun na kay dagan yun. Kung sa'yo tamawa na mo ron? Wilder ko na mo ilan ni Naldo Abon. Ilan Chokoy. Yala. Atin sa ni si John Ray Labador. Kailani.
John Ray Labrador. Julie ni Sir. Si pangalan na to, Sir? Biting, diretso. Biting, diretso. Si, Biting. ha? Biting, diretso. Si Sir Biting Diretso. Oh, ang ato ang kaigsuunan na taga-Digos. Naguli o pitaka na yan nakita. Nasaan naman yung nakita na, Sir? Ito naman nakita sa sa senior high Ipit. Senior High Pit. O doon sa senior high. Kaya ito mo kong bagsak kay ako ikuha dito. Diyan para siya kita sa pagkuha. senior Kayo, high Mayo, dito ano? kita ka. Oh, taga 3 de Mayo ni ha. Niya to sila sa balay kaya nasa turnover ngayon nakitan. Ikan kasi mo trabaho. Naram ko rin lapo-lapo niya. Nato Yan, medyo man nagputsi. Anak mo ba? Napula. Muli nakita niyo mo ni Pitaka. Lagi mo dalang. Kanya. Oh. Kinsay tagiyan niyo. Kinsa may John Ray Labrador. Oh. Sir John Ray Labrador. Yan, binaril na siya. Yan na po, binaril na siya. So, hindi ko na papakita iba, karumalduman na yun. So, yan po ang ang live natin hanggang dyan lang muna. At yung habang nag-live siya noon, nakikita yung message nung nagwa-warning sa kanya na may babaril. Dapat magpahula tayo kay Hell's Mind, sabi ni Shooting and Meditation. Jim Lee Cabahog, sumuko daw yung tatay. Di daw siya makatulong at makainom ng kape na suko na daw siya at natatakot, Dr. To. Sino kaya ang bumaril? Dapat magpahula tayo kay Hill's Mind. Good afternoon, everyone. Si Pastor Rodi Rabi. Ano ba ito? Magpanay ng ano? Pero, ipakita ko lang din sa inyo yung isa. May ipakita ko sa inyo na mayroong isang tinutukoy na isang mayor din. Pero magkaibigan sila ni ano. Makikita mo rito, magkaibigan sila ni Dudong Bukol. Yung tinuturo na isa sa 3 suspect. Pero at isa sa 3 suspect na to, nagsalita na po siya na wala siyang kinalaman. Kahit na sabihin niya, inaamin niya na binibira-bira niya sa kanyang live si Dudong Bukol, pero talagang pinagdidiinan niya na wala siyang alam kahit ang anggulo kan makatingin ay hindi niya pinatay si Dudong. Ito po siya. So tingnan natin. Naka-music ayoko. So pero noon itong lalaking ito po yung sinasabi na na suspect siya ngayon. Ang pangalan niya ay si Mayor Jose Nelson Sala ng Santa Cruz. Santa Cruz sa Davao del Sur. So anyway, ang nag-issue na siya ng statement. Ang isang suspect po ay si Mayor Joseph Cagas. At ang isang suspect diyan ay si Lieutenant Colonel Glenn Ipong. Kasi si Glenn Ipong naman, nakadebate o nagsigawan sila ni Kapitan 1 week before pinatay si Kapitan. Palagi ka, attorney, kasabot yung matanda. Sa tingin ko nga rin, Tapos si Adrian Sabili, yung sindikato na gobyerno, umasa na lang sa sunod tayo. At chain reaction kaya ang gulo. Jimmy Cabag sumuko daw yung tatay, di daw siya makatulog. So anyway, ang isa lang po ang sinisiguro ko dito, yung talagang pumatay ay hindi rin po makatulog. Talagang hinahabol din siyang anino niya. Bakit? Kasi po sigurado ko dahil uminit ang issue, ay malamang papatayin din siya na nag-umutos sa kanya. So sigurado ako may inutusan itong pumatay. Ang problema lang natin, sinong nag-utos. Yan po ang problema natin. So most likely mawawala, mukhang walang lead, maliban lang sa suspetsa kasi may mga inaway. Tapos parang miniro daw si tatay dati. Ang alam ko miniro si Tata Sala. Pero mahirap sabihin kasi 3 nga sila ang nakakuan . Tapos nag-positive pa sa pagpaputok ito si Lieutenant Colonel Ipong.
So, hindi natin masabi, andyan lang sa tatlong yan. Hindi, maliban, alamin natin kaya magkaroon ng investigasyon ng National Bureau of Investigation. At saka pala, nais ko lang sabihin, yung isang sa suspect na binlag ko kahapon ay pinasumpa pa ni Martin Romualdez ni Tambaloslos na bilang kasapi ng partido nila ng Lakas Inyo CD. Tapos, niyakap pa siya ni BBM bago magsumpa. Ibig sabihin, ang lakas-lakas niya kay BBM. So, nagsuspetsa ko, alamin natin, mukhang extension ito ng mukhang proxy war ito sa gitna ni BBM at saka ni Sara Duterte. Itong mga nangyaring pagpatay. Tapos sa ngayon, 9 million ang inalok na premyo sa kung sino man makapagsabi kung sino pumatay. At ang isa diyan si 1 million galing kay Sara, 1 million galing kay Basti Duterte, 2 million galing sa mayor ng Kidapawan, North Cotabato, so 4 million na. So 1 million kay Attorney Israel Itotorion, so 5 billion na, 5 million. Tapos 1 million kay dating gobernador Clyde Bautista ng gobernador ng Davao del Sur, so 6 million. May sa tatay ni Dudong Bukol 1 million, so 7 million. Meron pang isa si Vice Governor at saka si Governor Kagas nagbigay ng 1 million. So 8 million. Meron pang isa na hindi nagpakilala, 1 million. So 9 million po lahat. Yung nagsuli ng wallet, kunwari lang yan, confirmation lang matanda na positive dyan si Kap. O parang ganun nga ang dating din sa akin. At sana imbestigahan nila itong si Biting Diretso, yung matanda. At saka may nahuli na po na parang nagsasabi na siya yung triggerman. Pero yung triggerman na yung bumaril ay ang lumalabas po 5.56 ang bala na tumama. Kaya ibig sabihin yung M4 hindi kaya Armalite. Yun balang ginamit. So ibig sabihin malayo ang distansya kasi. So ibig sabihin sharpshooter din yun bumaril. At hanggang dyan lang muna tayo, no? At maraming salamat at susundan natin pong istoryang ito. At sa susunod na lamang po tayo mag-usap. Maraming